Okay, breaking news po tayo, no? Binalita ito ng Manila Times na itong si Cheese Escudero ay finailan siya, no? Finailan siya ng ethics complaint. Tapos meron na po siya kaagad na reply patungkol po dito. Yan pong ang ating ipaliwanag at magre-react po tayo dito. Binalita ito ng The Manila Times. Sabi dito, an ethics complaint has been filed against Senator Francis Escudero for conducting and becoming a member of the Senate when allegedly accepted a 30 million campaign donation from the controlling owner of a contractor company that later secured billions of pesos in public works contracts, many of them Escudero's political stronghold. So Escudero faces ethics complaint over 30 million campaign donation from contractor. Kung matatandaan po natin, nawindang po ang mga Pilipino, ang taong bayan, doon sa privilege speech ni Cheese Escudero kaugnay po sa script di umano nitong si Martin Romualdez. Kasi nung una, noong Senate President pa, itong si Cheese Escudero, hindi nga niya mabanggit-banggit ang pangalan ni Martin Romualdez, siguro for a respect at that time, no? Para hindi mag-away-away ang Senado at itong House of Representatives. Pero ngayon binulgar na niya talaga, 'di ba? Na siya yung dahilan na nagalit po itong si Martin Romualdez patungkol po doon sa impeachment complaint na isinusulong ni Martin Romualdez na hindi po natuloy dahil sa liderato po ni Cheese Escudero na sumusunod lang si Cheese lang. Sa tingin ko naman sumusunod lang po si Cheese Escudero na sundin natin yung sinabi ng korte, no, o yung Supreme Court na wala pong basihan yung dapat natin ituloy yung impeachment, 'di ba? Pero ang nangyari sa botohan, pagkatapos ng nag-decide ang ombudsman, tapos nagbotohan doon sa Senado, nanalo pa rin na hindi matuloy yung impeachment. Kaya ngayon ay napansin siguro ni Cheese Escudero na sari-saring sari-sari ng mga ibinabato sa kanya. Isa na dito, yung di umano, siya po ay tumanggap ng 30 million campaign donation. Kasi nga po, isa sa mga listahan raw ni Bongbong Marcos, yung 10 top 10 contractors, no, na pinakamalaking tumanggap ng proyekto, kasama yung nagbigay raw di umano kay Cheese Escudero, no, during the campaign. Which is sa COMELEC, no, kung mapapatunayan ito sa COMELEC na may tinatanggap itong si Cheese Escudero, I don't know kung ano ang action ng COMELEC. At kung ating tatandaan, ang COMELEC po ay halik sa puwet rin yan ng mga administrasyon, no? Especially na tingnan nyo what happened to Congressman Abante. Natalo na pero nagawan pa ng paraan na manalo. Na-disqualified yung kalaban, tapos nakapasok pa si Abante. Diba? So, ganun po powerful ang itong
si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez is anong tawag dyan? Isa sa mga number 1 niyang mga minions ay itong si Abante. Kaya nga si Princess Abante, yung anak, kinuha ng spokesperson, di ba? Tapos si Abante ngayon nakapasok na talaga. So, hindi po yan anong tawag dyan? Imposible, no? Na itong si Chis Escudero ay matanggal bilang matanggal bilang senador, no? Kasi po kung ang COMELEC na ang mag-decide na na sasabihin ng COMELEC na they decided na may nakalap silang ebidensya o may nakalap kaming basing sa aming mga pagsusuri ay tumanggap nga itong si Chis Escudero, no? I don't know the rule of law kung siya ba ay tunay na matanggal itong si Chis Escudero. By the power of Martin Romualdez and Bongbong Marcos. Kasi si Chis Escudero rin ang pasimuno dyan sa Blue Ribbon Committee headed by the chairman, Senator Marcoleta. First day pa lang sa hearing, nabanggit na kaagad ng mga diskaya si Martin Romualdez at si Zaldico. Yun ang pinakaunang pagkakataon na nabanggit yung Martin Romualdez at Zaldico. Ending, di ba? Mas si Bryce pa yung mas credible ayon kay Ping Lacson noong napalitan na si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair. Di ba? So ngayon, ito na ang resulta, sabi ni Chis Escudero. Ito babasahin ko yung babasahin natin yung ni Chis Escudero. Reply niya dito Ang reply po ni Chis Escudero, 1 hour ago pa ito ang reply niya. Hindi ko na ito ikinagulat. Sa niya ito, sa Facebook po ni Chis Escudero ito Hindi ko na ito ikinagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag sa katotohanan. Kasi sinabi niya matagal mo nang alam ito, Chis Escudero. Alam namin yan. Matagal mo na rin itong alam pero tahimik lang siya. Nagsimula itong bangayan na ito na tumindi noong natanggal na bilang Senate President si Chis Escudero. Diba? Kasi sa last statement ni Chis Escudero, nung nag-step down na siya bilang Senate President, may sinabi siya doon. At least, no, nabanggit na yung hindi dapat mabanggit. Diba? May ganun pang mga pasaring si Chis Escudero at that time. Diba? Pero hindi pa niya binanggit totally ang pangalan ni Martin at ni Zaldico. This is just part of the harassment from his minions. Part lang ito sa harassment na kanyang minions. So meaning, may inuutusan ba? No, grabe maglaro sa politika si Martin Romualdez, no? Sa totoo lang. Ito lang ma-comment ko. Martin, wag ka nang, kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na. Kasi sobrang, basang-basa ka na ngayon. Hindi ka naman nanalo bilang, alam ko, tatakbo ka sa 2028, no? Kung meron ka pang, konting hiya sa kapal ng mukha mo, wag ka na sanang tumakbo sa 2028. Nagsasayang ka lang ng pera, hindi ka naman nanalo. Yan kasi ang ambisyon mo Dati na yang sinabi ni former President Duterte na nag-ambisyon kang maging presidente. Ang layo. Hindi ka pwede. Hindi ka talaga pwede. Sabi pa niya dito ni Chis Escudero, this isn't about ethics. This is political retribution.
this complaint is still part of their script and a desperate smokescreen. Sabi pa dito, I will expose it for the politically motivated sham that it is. Hashtag selective justice, hashtag laban ang script ni Martin. So, meaning to say, itong si Martin Romualdez ay nakatutok pa rin dito sa script nila, no? Na talagang ang pinakaunang script ni Martin kasi is itong ma-impeach si BP Sara. Yun talaga ang pinaka end game nila, no? Na kapag ma-impeach itong si BP Sara ay tapos na ang lahat, makapagtakbo na si Martin Romualdez, no? At saka wala na. Sino pa bang pambato ng kahit naman siguro kahit sinong pambato ng mga Duterte, matalo talaga itong si Martin, no? Ang dami kasing galit na sa kanya. Ibinuboto lang ito, no? Si Martin Romualdez siguro sa pera kasi mag-vote buying na naman siguro ito, no? Hindi natin alam, no? Analysis lang natin 'yan. Kasi meron pang mga Pilipino na who is attracted sa pera. Tingnan nyo si di umano. Itong si Jam Magno na vlogger. Dati loyal vlogger yan ng mga Duterte. Tingnan nyo kung paano siya bumaliktad, no? Kasi po tumatanggap raw siya ng sweldo o pera dahil sa tulong sa mga programa ng party list nitong si Martin Romualdez. Okay? Di umano yan, ha? Di umano. Yung tingog party list, ha? Kasama yung asawa dyan ni Martin Romualdez. So, yan, ha? Anong masasabi nyo dito? Tama ba si Cheese Escudero sa kanyang ang kanyang analysis na this is part of the script ni Martin Romualdez na filean siya ng ethics complaint? Kayo nang humusga, mag-comment, mag-react, babasahin natin yung mga komento nyo sa comment section. Okay? Ilatag nyo ang inyong argumento, tingnan natin. At paki-like na rin guys at paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating politika. Okay? At sa mga ngayon lang bumisita sa aking channel, if this is your first time sa Don Mar TV, i-consider na i-subscribe itong YouTube channel natin kasi libre lang po ang subscription. Walang bayad yan at updated pa kayo araw-araw sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.